Unang-una, nagulat kami. Nabigla kami dito sa anunsyo ng ating kalihim Francisco Chu Laurel na may balak silang magtakda ng suggested retail price para po sa locally produced na bigas. Wala po kasi sa aking pagkaalam, wala kasing ginawang konsultasyon sa mga major stakeholders. Well, sa aming banda po, kaming mga samahan, makooperatiba ng magsasaka, wala pong naging konsultasyon sa amin. At balita namin, pati po sa ibang mga stakeholders sa industriya, wala rin daw talagang naging pagsangguni sa kanila. So, bakit po ganyan ang kilos? Na basta-basta magtatakda po ng suggested retail price, hindi man lamang namin alam kung ano yung sa tansya po ng Department of Agriculture, ano ang posibleng may dudulot nito na kabutihan ba ito o hindi kabutihan, lalong-lalo po sa ating mga magsasaka. Well, with respect sa local production natin, talagang humina ang production natin dito po sa first 3 and 4 months ng 2026. Mismo ang Philippine Statistics Authority ang nagsasabi na ganyan po ang pangyayari. At saka, totoo rin naman, tumataas po ang presyo po ng bigas. Both locally produced as well as imported. At siyempre, isa rin pong malaking dahilan, ito pong yung nagiging sigalot po sa ibang parte po ng ating mundo, nagko-contribute po ito sa pagtaas po ng presyo po ng bigas. Mararamdaman po ng gusto yung epekto po ng pagmahal po ng abono at pati na po yung ating mga oil-based products gaya po ng gasolina at saka diesel sa darating pong anihan. Kasi sa kasalukuyan po, umpisa po sa buwan ng Mayo, June at ay magtatanim po yung ating mga magsasaka ng palay para po sa ating rainy season crop. At yan po ay aanihin po sa bandang September hanggang November of 2026. Ngayon, sapagkat nagmahal masyado yung pataba, yung fertilizer, at pati po yung mga oil products na ginagamit po sa pagtatanim all the way to harvest later, mararamdaman po natin yung pagbaba po ng produksyon sa darating pong harvest. So dyan po talaga magkakaroon ng malaking hamon sa ating lahat, including Department of Agriculture, kung paano natin mababantayan po yung both supply at saka yung presyo po, lalo na po ng bigas. At tama po kayo, parang nalalagay po sa kagipitan talaga ang lalo ng ating mga magsasaka kasi kagaya nung nabanggit ninyo, yung pong mga sakahan po natin na umaasa po sa patubig mula po sa mga malalaking dam. Halimbawa dyan po sa norte, nandyan po sa yung Magat Dam, Isabela, San Roque Dam sa Pangasinan, tapos yung dito po sa yung Pantabangan Dam po sa Nueva Ecija, yan po yung mga malalaking po yan, reservoir systems, pati siyempre yung tubig galing po sa Angat na nagbibigay po ng irigasyon sa ating mga farmers. Ngayon, kung masyado pong mababa ang level ngayon, madidelay talaga. At hindi lang madidelay, baka po kapusin po ang level po ng patubig na may bibigay po sa ating mga magsasaka. Ngayon, kung madidelay po yung kanilang planting, tapos magtatanim po sila mga bandang mga June, July na, baka naman silang maratnan po ng El Nino, lalo na po sa last quarter of 2026. So yan po talaga, malaki po talagang problema o hamon, lalo na po sa ating farming sector. Essentially, ang akbang namin ay manawagan sa ating pamahalaan, lalo na ang Department of Agriculture at saka yung ating mga local government units, na yung mga hakbang na dapat nakahanda na ay sa lalong madaling panahon po ay pairalin na po yun. Halimbawa po, dito po nga po sa issue ng patubig,
ay sa mga lugar na pwede pa pong lagyan sana ng mga tinatawag na yung bomba ng patubig, shallow tube wells. Whether this will be diesel powered or solar powered systems, ay sana po gawin po nila agad yan habang may may panahon pa. Tapos sa mga lugar na nakikita po ng ating mga otoridad ay baka kulangin po ng patubig, magkaroon po ng timely advice sa ating farmers na halimbawa kung masyado pong mahirapan po ang patubig, magiging advice po sa ating farmers, huwag muna magtanim ng palay ngayon, bagkos mag-shift po sa mga pananim na hindi masyadong gumagamit po ng tubig.